Huwag mong hayaang kainin ka ng pista. Dahil minsan, ang handaan hindi para sa tao, kundi para sa mga hayop na nakasuot ng balat natin. Ito ang mga salitang binitiwan sa akin ng isang matandang lasing noon. Ilang dekada na ang nakalipas. Akala ko'y walang saysay. Pero ngayong matanda na ako, nauunawaan ko na ang ibig niyang sabihin dahil ako mismo ang nakakita. Sa gabing kinain sila ng mga aswang. Ang kwentong ito ay ipinadala sa ulap noir ng isang matandang lalaki na tumangging magpakilala. Ayon sa kanya, nangyari ito sa kanilang bayan noong dekada 70 sa mismong araw ng pista ni San Roque. Hindi ito katang-isip, kundi isang aninong bahagi ng kanyang nakaraan na ayaw na raw niyang dalhin sa hukay. Ako po ay si Mang Celso. Hindi ko na sana isusulat ito, pero tuwing sumasapit ang pista ng San Roque, hindi ako makatulog. Bawat patak ng putok, bawat hiyawan ng mga bata, bawat amoy ng lechong baboy, binabalik ako sa isang gabing halos pinunit ang pagkatao ko. Taong 1974, ako'y 20 anyos at kasali sa lupon ng mga kabataan na tumutulong sa parokya. Sa aming baryo San Roque, ang pista ay sagrado. 3 araw ng selebrasyon, prosesyon, kainan, sabong at sayawan. Parang buong kalyay na buhay. Ngunit may kakaiba ng simula pa lang. May mga hindi pamilyar na muka sa bayan. Mga nagtitinda ng kandila, amulets, at pagkaing di mo alam kung lutong bahay ba o lutong impyerno. Hindi sila kilala, pero napakapakumbaba at matipid ngumiti. Isang matandang ale ang may tindang tinapay na kulay abo. Isang lalaking payat ang nag-aalok ng sinangag na amoy luma. Sabi ng matatanda, "Huwag na kayong bibili dyan, hindi yan taga rito." Pero sino ba naman kami para manghusga? Libre ang paninda, minsan binibigay pa sa mga bata. At sa fiesta, lahat ay kaibigan. Isang gabi bago ang mismong araw ng pista, nagyaya ang mga barkada kong sina Andong, Tex at Ruel na pumunta sa may palayan. Doon daw kasi naghahanda ang secret grupo ng kabataan ng isang midnight inuman. Parang initiation kuno. Ang totoo, gusto lang naming uminom sa tagong lugar. Pagdating namin sa gilid ng palayan, may parang kubo na bagong tayo. Nagtataka kami dahil walang may-ari sa lupang iyon. May ilaw ng kandila, may amoy na parang iniihaw na karne, pero may halong masangsang na hindi mo maipaliwanag. At may mga taong nakaitim na barong, nagsasayawan ng paikot, tahimik, walang tugtog. Ang tanging maririnig mo ang tunog ng pagngasab. Sabi ni Andong, "Tingnan natin, baka lechon yan." Yun ang huli niyang salita. Mula sa dilim, may sumunggab kay Andong. Isang babae na may napakahabang dila, nakapulupot sa leeg niya. Pumagsak siya sa lupa habang ang 2 lalaki agad siyang sinunggaban. Ang mga mata nila'y mapula. Ang balat, tuyot na parang pinatong sa buto. Sinubukan naming tumakbo. Si Tex at Ruel, napatid at hinila pabalik. Narinig ko ang kanilang sigaw. Hindi ko na sila muling nakita. Ako'y nakaakyat sa punong mangga at doon ako nanood habang nakatakip ang bibig ko sa takot. Kinain sila, niluto, pinaghati-hati at inihain sa mga nagkakasayahan. Naririnig ko ang tawanan ng mga bisita, mga di ko kilala pero nagsusuot ng muka ng mga taga-baryo. Kinabukasan, nagkagulo ang bayan. Wala raw dumating ang 3 kabarkada ko sa bahay.
May ilan ang nagsabi, baka lasing at tulog lang sa damuhan. Pero ang pinakakakaiba, lahat ng nagbigay ng pagkain noong pista ay hindi kilala. Walang record. Walang nakakaalam kung saan sila nakatira. Maging ang simbahan ay nagulat dahil may mga litrato ng mga kusinero sa misa pero wala sa listahan ng mga volunteers. At sa isang sulok ng plaza, nakita ko ang isang puting styrofoam box na may natitirang ulam. May daliri, putol, sunog, pero malinaw na may kuko. Malaking daliri ng lalaki. Isang linggo pagkatapos, nagpakamatay ang isang kagawad. Sa kanyang sulat, inamin niyang isa siya sa mga napilitang mag-imbita sa kanilang grupo kapalit ng kayamanan at kaligtasan ng pamilya niya. Ang kondisyon, dalhin mo sa kanila ang 3 kabataan sa pista at ikaw ay pagpapalain. Nakuha niya ang bagong bahay, bagong kotse, pero hindi niya kinaya ang konsensya. Ngayon, tuwing pista ng San Roque, hindi ako lumalabas. Dumarating pa rin ang mga mukhang di mo kilala. Minsan nakikita ko sa gilid ng palengke, sa misa, o sa may ilog. Nakangiti, nanonood, parang inaamoy kung sino ang susunod. Sana mali ako. Sana katang-isip lang ang lahat. Pero kung makakakita ka ng tindang tinapay na kulay abo, o karne na may kakaibang amoy, huwag mong tikman, huwag mong tanggapin, dahil baka ikaw na ang susunod na ihahain. Iba ang gutom ng nilalang sa dilim. Hindi ito masisiyahan sa lechon, menudo o pansit. Ang hinahanap nila ay laman. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.